Sa tapat ng puting bahay ako'y lumuha. Kung bibigyan ka ng 1,000,000, titira ka dyan? Madalas na biro ang tanong nating dalawa. Kadalasan ay hindi ang sagot natin, minsan pang asar sabay takbo habang natawa. Ayaw natin. Kasi naniniwala tayo sa sinabi ng isang kaibigan na multo daw doon yung katiwala. Walang oras na lumipas na napansin natin ang paglubog ng araw habang tayo'y magkalaro. Pagsapit ng ika-15 taon ng ating buhay, nag-iba ang pag-ikot ng mundo. Akala nating normal na paglabas lang ay mukhang hindi kasi umamin ka at sumunod ako. Mula noon ay pinagpalit ko ang araw-araw nating paggala sa araw-araw nating pagyakap. Pinalit ang manibela ng bisikleta sa pawisin at tadtad ng lambot ng mga palad. Tinanggal ang ekstrang mga uno na magkaroon ng espasyo para sa iyo sa aking papag. Doon ko lang napansin kung gaano katingkad ang kayumangging kulay sa mata mo at mga kumpol na nunal sa iyong noo. Lumipat ka sa Maynila para mag-aral at nagkasundo tayong hindi naman gaanong matagal. Pero pansin ko ang pagod sa boses mo sa bawat tawag ko sa kabila ng hindi pag-angal. Sa pag-uwi mo, hindi na matingkad ang iyong mga mata at napagtanto kong wala nang sasapat pa na sugal. Ilang beses akong umiyak ay nung narinig kong pangalan niya. Matagal na panahon nang lumipas at hindi na rin ako taga doon. Isang araw umuwi ako para bisitahin ang pamilya at napansin na may tao na sa bahay na puti. Nagulat ako na ang pangalan mo ang sagot ng tanongin kung sino ang nakabili. Baka tama ngayong kababata natin na kinababahayan niya ng multo. At doon, sa tapat ng bahay na puti ay lumuha ako.